Nasa tamang edad na kayo mga anak at dapat nyo nang malaman kung ano talaga tayo. Galing ako sa lahi ng mga aswang, ngunit hindi ako kumakain ng tao. Hindi ako katulad ng mga kapatid ko at ng aking ama. Noong bata pa lamang ako'y nakipagkaibigan ako sa mga tao na kapitbahay lang namin noon at hindi nila alam na ang pamilya ko ang aswang sa lugar namin na yon. Lagi akong pinipigilan ng aking mga magulang na makipagkapwa-tao, ngunit mapilit ako hanggang sa nagtalaga na ako. Naging kasintahan ko si Ramon, ang inyong ama. Nagbunga ang pagmamahalan namin ng inyong ama at kayo yun mga anak. Hanggang sa nalaman ng mga taga sa amin na kami pala ang lahi ng mga aswang na kumikitil at kumakain ng mga tao doon sa amin. Tumakas kami ng pamilya ko at sumama rin si Ramon dahil alam niyang nagdadalang tao ko noon. Nung malaman ng aking ama na buntis ako, pinaslang niya si Ramon at balak pa niyang paslangin ang aking nasa sinapupunan dahil anak daw kayo ng mortal. Ngunit tumakas ako sa kanila at nanirahan dito sa liblib na lugar na ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako natatagpuan ng aking pamilya, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagiging aswang ko. Kaya naman kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan ay dumalayo na ako sa inyo upang hindi ko kayo masaktan. Wika ni Cora at naintindihan naman ito ng kambal. Ngunit sa isang araw, nagpakita si Randy ng hindi normal sa isang bata. Noong makita niya ang puno ng mangga na may bunga, ay nagulat na lamang silang mag-iina noong biglang tinalunan ni Randy ang napakataas na bunga ng mangga. Hindi maipinta ang mukha ni Cora at napaisip nga ito't natakot na baka matulad sa kanya si Randy. At nangyari nga ang kinatatakutan ni Cora noong biglang naging isang mabangis na hayop si Randy noong sumabit ang kabilugan ng buwan. Habang nasa ganoong kaanyon si Randy, naamoy niya si Rudy at takam na takam ito sa amoy ng sariwang laman ng kanyang kakambal. At nang tangkaing lusubin ng aswang na si Randy ang kakambal niya, ay dali-daling tumakbo si Cora para yakapin si Randy papalayo kay Rudy. Si Rudy naman ay napapaisip kung bakit siya walang ganoong kakayahan hanggang sa biglaan na lamang may dumating na isa pang aswang. Nakaanyong lobo ang biglaan na lamang nagpakita sa harapan nila Cora at natulala na lamang si Cora noong malaman niyang ang kanyang kapatid palang panganay na si Santi ang nandoon. Paano mo minahanap? Kinakabahang tanong ni Cora. Sino ba naman ang hindi makakasagap ng ganoong kalakas na aura ng isang aswang? Isang bagong sibol na aswang ang nandirito. Sabay tingin kay Randy. Huwag mong gagalawin ang mga anak ko. Kahit patayin mo ko, ay hindi mo sila magagalaw. Uwi ka pa ni Cora. Ganun ba? Di patayin. Sagot ni Santi sabay pagtusok sa dibdib ni Cora para durugin ang puso nito. Dahilan ng unti-unting pagbawi ng buhay ni Cora. Pinatakbo naman niya kaagad si Rudy. Habang naghihingalot, niyakap niya si Sandy para makalayo si Rudy. Hanggang sa tumakbo na lamang si Rudy na takot na takot. Nagpupumigla si Sandy sa pagkakayakap ni Cora sa kanya hanggang sa nalagutan na ng hininga si Cora at si Sandy naman ay hinayaan na lamang na makatakas si Rudy. Binitbit niya si Randy para isama sa kanya. Si Rudy ay napadpad sa kung saan at sa di kalayuan ay minakita siyang isang kubo. Agad-agad siyang pumasok sa loob ng bakuran para maghingi ng makakain at maiinom dahil halos isang araw na rin siyang naglalakad sa gubat. Habang tumatawag si Rudy ay biglaan na lamang may kumalapit sa kanyang likuran. Siya si Primo, ang isang matandang lalaki. Anong may paglilingkod ko sa iyo, iho? Tanong ng matanda kay Rudy. Nagugutom po ako. Baka meron po kayong pagkain dyan. Tugon ng bata. Pinapasok na nga ni Primo sa loob ng bahay ang bata
upang pakainin ito. Wala nang kasama sa bahay si Primo, kaya naman inalok niya na lamang si Rudy na doon na lamang tumira sa kanyang tahanan. Matapos maikwento ni Rudy na wala na siyang mauuwian dahil nilusob sila ng isang asong malaki. Yun yung tawag niya kay Santi. Naniniwala naman si Primo sa kanyang kwento at hinayaan munang matulog ang bata. Pinagsilbihan ni Primo si Rudy at itinuring na isang kadugo. Kinabukasan, habang maghahanap na ng makakain si Primo, ay isinama niya si Rudy. Habang nangingisda sila sa ilog ay biglang may isang malakas na agos ang papunta sa dalawa at laking gulat ni Primo noong bigla ang tumigil ang malakas na pag-agos noong sumigaw si Rudy. Doon nalaman ni Primo na hindi basta-bastang bata lamang itong si Rudy, ngunit inalagaan niya pa rin ito at tinuruan ng mga self-defense para mas lalong mapalakas ang kanyang katangian. Hanggang sa nagbinata na nga itong si Rudy at lumaki itong mabait at nauutusan na siya ni Primo na magbenta ng mga uling doon sa bayan nila. Marunong din makipagkapwa-tao itong si Rudy at sa katunayan nga ay lahat ng mga tao sa palengke ay kabiruan niya at hindi siya naging isang pasaway na kabataan. Isang araw, natagalan si Rudy sa kanyang pagbebenta sa bayan ng mga uling at pag-uwi niya ay malapit nang lumubog ang araw, dahilan kung bakit inabutan siya ng dilim sa paglalakad dahil malayo ang kanilang tinitirhan sa bayan. Malayo pa lamang si Rudy ay naaamoy na niya ang isang masangsang na amoy at alam niyang amoy iyon ng dugo. Ngunit hindi niya alam kung saan nanggagaling ang amoy. Habang papalapit siya sa kanilang tinitirhan ay lalong lumalakas ang amoy ng dugo na yon. Dito na nga nakita ni Rudy na kinakain ng isang malaking aso si Primo at wala na itong buhay. Ngunit imbis na matakot ay kumuha kaagad siya ng itak upang saksakin ang aswang na ito. Matapang na nilabanan ni Rudy ang aswang hanggang sa mas mabilis at mas malakas si Rudy sa aswang na ito. Gulat na gulat naman ang isang aswang na makitang katangian ni Rudy. "Hindi ka normal. Sino ka?" Natatakot na tanong ng aswang kay Rudy. "Mga wala kayong puso." Sigaw ni Rudy at biglaan na lamang sinaksak ang aswang sa puso dahilan ng pagkamatay ng aswang at bigla na itong naglaho at naging abo. Iyak naman ang iyak si Rudy dahil sa pagkawala ni Primo. Mula noon ay nangako na si Rudy na lahat ng aswang na makikita niya ay papaslangin niya. Agad namang lumisan si Rudy sa bahay na yon at naglakbay sa kung saan-saan upang hantingin nga itong lahi ng mga aswang. Alam ni Rudy na ang ina lamang niya ang aswang na hindi kumakain ng tao, kaya naman sa pagkawala ng ina niya ay nasabi na niyang wala ng aswang pa ang hindi kumakain ng tao. Napapaisip din ito minsan kung nasaan ang kanyang kambal, ngunit alam niyang naging aswang na rin ito, kaya naman kapag nakita niya ito'y papaslangin niya rin daw ito. Sa hindi kalayuan ay may isang bayan na natagpuan si Rudy. Maraming tao sa bayan na ito at doon niya nakilala si Ella. Magandang babae at dalaga. Mabait si Ella at may pwesto sa palengke ang mga magulang nito. Dito naman niya ipinasok si Rudy upang maging isang kargador ng gulay. Walang arte sa katawan si Ella kahit na madungis si Rudy ay lagi niya pa rin itong kinakausap. Hanggang isang araw, may 3 siga sa bayan na iyon ang nagpunta sa palengke at nagtataka si Rudy kung bakit lahat ng nagtitinda sa palengke hinihingian ng pera ng 3 siga. Bakit sila naghihingi ng pera sa mga tao? Tanong ni Rudy kay Ella. "Mga siga dito yan. Ang mga pumapalag sa mga yan ay binubugbog nila. Kaya naman walang balak na lumaban iisan man dito sa palengke." Sagot ni Ella at nagulat na si Ella noong biglaan na lamang humarang si Rudy sa harapan ng 3 lalaki na yon. "Ang lalaki naman ng mga katawan nyo, bakit di kayo magtrabaho?" Tanong ni Rudy sa 3 siga. "Sino ka ba? Baka di mo kami nakikilala."
Tanong ng isang siga sa kanya. Turuan ng leksyon ng pakilamerong yan. Uutos naman ng isa. At nung lusubin na nga nila si Rudy, ay gulat na gulat ang mga nakasaksi noong tig-iisang suntok lamang ang mga ito hanggang sa tumakbo na lamang ang kanilang leader sa kanyang nakita. Nang dahil nga kay Rudy ay hindi na bumalik pa ang tatlong yon, kaya naman lahat ng tao sa palengke ay naging saludo sa kanyang katapangan at walang kasing lakas. Maging si Ella mas lalong nagustuhan si Rudy dahilan ng kanilang pagkakamabutihan hanggang sa humantong na nga sila sa pagiging magkasintahan. Isang gabi, may narinig na kakaibang huni ang mga tao sa hindi kalayuan at may mga taong sumisigaw na tila may nangyayaring kakaiba. At nang tinunton nga nila kung saan nagmumula ang hiyawan, ay bumungad sa kanila ang mga katawan ng tao. Hiwa-hiwalay na tila ba kinuha ang mga laman loob nito. Nang dahil doon ay mas lalong nag-iingat sila Ella. May lumulusob sa bayan natin at kailangan nating masubil ito. Wika ng tatay ni Ella. Noong kinabukasang hating gabi, ay mayroon na naman silang nakitang bangkay na tila ba wala ring laman loob. Dito na mas lalong na alerto ang mga tao sa bayan na yon. Kailangan nating magsama-sama para labanan ng aswang. Suwestyon ni Rudy. Paano mo nalamang aswang yon? Tanong naman ng mga tao kay Rudy. Sa totoo lang, sinalakay na din kami dati sa tinitirhan namin. Kaya naman kung saan-saan na ako napapadbad. Madamdaming tugon naman nito. Kung ganon, ano ang dapat nating gawin? Tanong naman ng tatay ni Ella. Kailangan lang nating magsama-sama at tugisin yung aswang. Mas mainam kung tutugisin natin sila kapag hindi bilog ang buwan. Dahil kapag bilog ang buwan, ay nagiging doble o higit pa ang kanilang lakas at bilis. Mabilis na sagot naman ni Rudy. Nagtataka ang mga tao kung bakit tila madaming alam itong si Rudy tungkol sa mga aswang, hanggang sa biglang may naamoy si Rudy at alam niyang may paparating na sa kanila. Biglang may kumalabog sa bubungan ng bahay na kanilang pinagpupulungan at nagulat sila noong biglang tumalo ng dalawang wangis na tao, ngunit kakaiba ang kulay nito. Matutulis ang kuko at nanlilisik ang mga mata. Takot na takot ang lahat maliban kay Rudy. Agad-agad na humanap si Rudy ng isang patalim at matapang na hinarap ang dalawang aswang. Napakatapang mo naman, iho, at mag-isa ka lang nalalaban. Wika ng isang aswang. Uubusin ko ang lahi nyo. Sambit ni Rudy na seryoso. At naunang lumusob ang dalawang aswang papalapit kay Rudy nang biglang naiwasan ni Rudy ang kanilang pag-atake at mabilis itong kumilos sa dalawang aswang. Anong klaseng nilalang ka? Bakit ang bilis mo? Nagtatakang tanong ng isang aswang at doon ay biglang nagtungo ang isang aswang kay Ella at sinaksak niya ito sa kanyang matutulis na mga kuko. Walang nagawa si Rudy kundi ang magalit at nang dahil sa nakita niya ay tila nag-iba ang kanyang kulay. Biglang namula ang mga mata ni Rudy at humaba ang kanyang tainga. Uubusin ko kayo. Paulit-ulit na wikang lumalabas sa bagong anyong si Rudy. Ang dalawang aswang ay biglang nakaramdam ng takot hanggang sa sabay silang sinakal sa galit ni Rudy at pinutulan sila ng ulo. Ganoon kalakas ang bagong anyong Rudy, ngunit itinakwil siya ng mga tao sa bayan dahil alam nilang hindi normal na tao si Rudy. Kahit ng mga magulang ni Ella, si Rudy rin ang sinisisi sa pagkamatay ng kanyang anak na si Ella, dahil sa dawang dahilan kung bakit lahat ng bayan na pinupuntahan niya ay nilulusob ng mga aswang. At dahil nga mabait itong si Rudy, ay hinayaan niya na lamang nakamuhian siya ng mga tao at nagpakalayo-layo na lamang siya sa bayan na yon. Malungkot ang naging buhay niya
dahil lahat na lamang ng minamahal niya ay pinapaslang ng aswang. Lalong nag-init ang dugo ni Rudy sa mga aswang at desidido na talaga itong ubusin ng kanilang mga lahi. Habang naglalakad siya sa hindi kalayuan, may naamoy na naman siyang isang masangsang na amoy at alam niyang isa itong aswang. Nakita niyang isang aswang na mabilis na tumatakbo papalapit sa isang bahay sa kung saang mayroong nanganganak na babae. Sinundan nga ito kaagad ni Rudy, at bago pa man mailabas ng aswang ang kanyang dila upang makuha ang bata sa tiyan ng buntis, ay agad-agad niya itong tinalunan sa bubong at agad na pinaslang ang aswang. Ngunit noong napansin ng mga tao sa loob ng bahay na may kung anumang kumakalabog ay nakita nila si Rudy at siyang napagkamalang aswang na nagtatangkang umatake sa buntis na nandoon sa loob ng bahay na yon. At dahil nga sa hindi naman ganoon kalayo yun sa bayan kung saan nakatira sila Ella, ay nakilala siya ng isang miyembro ng pamilya na nandoon sa bahay na yon. Si Rudy yan ah, yan yung kargador nila Ella sa palengke. Aswang pala yan. Kaya naman pala, ang lakas niya noong pinatumpa niyang 2 siga sa palengke. Wika ng isang miyembro ng pamilya doon. Nagpapaliwanag si Rudy na hindi siyang aswang na balak umatake sa buntis, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga ito, bagkus ay pinagbababato pa siya ng bato at balak pa siyang papatukan ng baril. Agad na tumakas si Rudy mula sa mga taong yon at sinundan siya ng mga ito upang tugisin. Ngunit hindi nila kayang abutan itong si Rudy sa sobrang bilis nitong tumakbo. Kaya naman, nakalayo ito sa kanila. Mula noon ay hindi na bumalik pa si Rudy sa bayan na yon, ngunit hindi ito naging hadlang para tapusin ang mga lahi ng aswang na kanyang kinasusuklaman. Napadpad na naman si Rudy sa isang kagubatan at merong ding mga kabahayan dito. Masaya ang bawat isa hanggang sa bago pa lamang lumapit si Rudy sa tribong yon ay sinalakay ulit ito ng isang mabangis na hayop. Ngunit hindi pala ito aswang na inaakala ni Rudy, dahil nang tutugisin na ito ni Rudy para paslangin, ay nabigla siya nang may biglang isang babae ang biglang sumaksak sa babangis na hayop na ito. Siya si Sammy, isang maganda ngunit mabangis ding babae ng tribo dahil sa kanyang tapang. Normal na lamang pala ito sa tribo na yon, ang nilulusob sila ng iba't ibang uri ng mga hayop. Ngunit napansin ng mga tao doon ang gagawin sana ni Rudy, kaya naman nagustuhan din nila ang binata. Nagtagal din si Rudy sa bayan na yon at umabot ng ilang taon. Balak na niyang kalimutan ang tungkol sa mga aswang dahil masaya na siya sa pamumuhay doon. Naging masaya na si Rudy sa pakikipaghalubilo sa mga tao sa tribo hanggang sa isang araw ay nilusob sila. Hindi ng mga aswang, kundi mga tao na may mga baril at balak na palayasin sila sa kagubatang yon. Ang pinuno ng tribo ay si Ka Esting na sinusunod ng lahat ng mga katribo niya, maging ni Rudy. Agad-agad na tinutukan ng mga masasamang loob si Esting at pinipilit na lumayas sa kagubatan dahil kakahuwi nila ang mga puno rito upang ibenta sa lungsod. At nang di nga pumayag si Esting sa binabalak ng mga masasamang loob, ay agad-agad nila itong pinaputukan ng baril sa ulo na dahilan ng pagkamatay ni Esting. Humagulgol ang lahat ng mga katribo at si Rudy naman ay parang wala na naman sa sarili noong makita na naman niya sa harapan niya ang isang pagkamatay ng taong nalalapit na sa kanya. Ngunit sa kamay naman ngayon ng isang tao at hindi sa isang aswang. Lahat ng katribo nila at maging si Rudy tinalian ng kamay upang hindi makakilos. Naunahan si Rudy dahil iniisip niya na kapag lumaban siya at nakita ng mga tao ang tunay niyang anyo, ay baka itakwil din siya ng mga ito. At nangyari na nga ang gustong mangyari ng mga masasamang loob. Tuluyan nilang napaalis sa mga tao sa kagubatan at pinutol ang mga puno doon upang ibenta sa lungsod. Ang buong tribo naman kasama si Rudy ay naghanap ng panibagong kagubatan na kanilang tutuluyan.
At sa hindi kalayuan ay minahanap silang magandang kagubatan upang doon sila mamalagi. Ngunit may kulang. Wala si Esting. Wala ang kanilang pinuno. Kailangan nila ng mamumuno sa tribo upang sundin sa anumang hakbang na kanilang gagawin. Nagkaroon sila ng paligsahan sa kung saan makikita kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa kanilang tribo. Si Rudy ay walang balak na sumali dito, ngunit mapilit si Sammy na isang nalalapit sa kanyang kalooban. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ni Rudy na umalis sa tribong yon. Pinilit ni Sammy si Rudy na sumali sa gaganaping paligsahan kung saan kasali din siya. Si Sammy ay naniniwalang may angking lakas si Rudy, kaya naman gusto niyang makita yon. Pumayag nga si Rudy sa gustong mangyari ni Sammy. Ngunit natapos ang paligsahan ng si Sammy ang manalo at tila nadismaya ang lahat kay Rudy. Sapagkat iniisip nila na kayang-kaya ni Rudy ang maging pinuno nila. Ngunit tila wala nang balak pa si Rudy na ilabas ang kanyang tunay na anyo at gusto na lamang nitong magpakasaya sa isang simpleng buhay. Hanggang sa isang gabi, may kakaibang huni ang maririnig ng mga tao sa tribo. Huni na parang kakaibang hayop, at nang lumabas ang lahat sa kanilang mga lungga, ay nakita nilang isang malaking hayop na kinakain ng isa sa kanilang mga katribo. Alam ni Rudy na hindi ito basta-basta hayop lamang. Walang takot na lumusob ang mga katribo ni Rudy, ngunit hindi tulad ng dati. Sa mga normal na hayop na madali lamang nilang napapaslang, ay kakaiba ang isang ito. Napakabangis at napakabilis kung ikukumpara sa ibang hayop na nakaengkwentro nila. Agad-agad nitong nasakmal ang dalawang lalaki sa tribo at mabilis na nalagutan ng hininga. Susugod sana si Sammy nang biglang pigilan ito ni Rudy. "Huwag mong labanan yan. Hindi yan basta-bastang hayop lamang." Wika ni Rudy kay Sammy. Anong gustong gawin mo? Ang panoorin na lamang na ubusin ng hayop na yan ang lahat ng kasama natin? Galit na tugon ni Sammy. Sandali po nating pinuputol ang kwento para sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel na ito. Nais ko po sana sa inyong humingi ng tulong na makapag-subscribe at mapaabot natin to kahit sa 100,000 subscribe lamang o yung makakuha tayo ng silver play button. Kahit medyo mabagal, at least kahit pa paano'y umuusad. Yun lamang po ang aking hiling, ang makapag-subscribe kayo, mag-comment na rin at mag-like sa video ito. Yun lamang po. Ituloy na natin ang kwento. At hindi nga ito nagpapigil kay Rudy hanggang sa lumusob ito upang ipagtanggol ang lahat ng tao sa tribo nila bilang isang pinuno. Pagtaga ng isang matalim na itak ay mabilis na naiwasan ng nilalang na yon ang pag-atake ni Sammy. Habang nagdadalawang isip pa si Rudy kung ano ang kanyang gagawin, at ng mga sumunod na pangyayari ay gaganti na sa pag-atake ang nilalang na yon upang paslangin na si Sammy. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Tumilapo ng ulo ng isang mabangis na nilalang na ito at ito'y naglaho at naging abo. Kitang-kita nila ang bilis ni Rudy patungo sa aswang na iyon. Nang bigla nitong hiniwa ang leeg ng aswang, gamit lamang ang kanyang matatalim na mga kuko. At dahil sa kagustuhan ni Rudy na mailigtas si Sammy, ay ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Alam niyang hindi siya tatanggapin pa ng mga ito dahil sa nalaman na nila ang kanyang lihim. Agad-agad na lumisan si Rudy gamit ang kanyang bilis upang makalayo agad-agad sa mga kasamahan niya. Iniwan niya nga ang mga ito na nakatulala at halos hindi makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan. At nang makalayo na nga si Rudy sa mga ito, ay makikita sa kanyang mga mata ang lungkot at luha na tumutulo dito. Nagpalipas siya ng gabi sa ilalim ng puno at nang pagising niya nagulat siya noong makita niya si Sammy kasama ang buong tribo na nakapalibot sa kanya at nakangiti ang mga ito. "Bakit mo naman kami iniwan?" tanong ni Sammy.
Hindi ba kayo natatakot sa akin? Balik na tanong ni Rudy. Bakit kami matatakot sa'yo? Ikaw nga ang nagligtas sa amin mula sa isang mabangis na nilalang na yon. Wika ng mga kasamahan ni Rudy. Natuwa naman si Rudy dahil hindi siya kinatatakutan at itinakwil ng mga ito. At dahil nga tanggap siya ng mga katribo nila, ay naging komportable si Rudy at hindi na siya nag-aalinlangan na ilabas ang kanyang mabangis na anyo. Hanggang isang araw, at tulad noong nakaraan, ay napadpad na naman ang mga masasamang tao na nagpalaya sa kanila sa dati nilang lungga. Agad na naman nilang kinuha ang kanilang pinuno na si Sammy at tinutukan ng baril sa ulo at sinabihang papatayin din ito kung hindi sila lilisan sa kagubatang yon. Pinaalis nyo na kami dati sa dati namin tinitirhang kagubatan. Hindi na kami papayag na paalisin nyo kami muli. Matigas na sambit ni Sammy. Aba, wala ka palang takot. Sige bata, pumatay kayo ng kahit na sino at huwag kayong titigil sa pagpaslang hanggang sa hindi pumapayag ang pinuno nila. Wika ng pinuno ng mga masasamang nilalang o ng mga masasamang tao. At dahil nga alam ng buong tribo na may kakaibang lakas itong si Rudy, ay hindi sila nasindak sa mga pinitawang salita ng pinuno ng mga masasamang loob. At nung nagtangkang paslangin ng mga masasamang loob ang kahit na sino sa mga katribo ni Sammy, ay nagulat na lamang ang mga ito noong makita nilang hawak-hawak na ni Rudy ang ulo ng kanilang pinuno. Boss, anong ginawa mo kay boss? Nagulat na wika ng isa sa kanila. Di ko malilimutan kung paano niyong pinaslang si Kaesting. Nanlilisik ang mga mata ni Rudy habang binabanggit niya ito. Hindi ka tao. Wika ng mga ito kay Rudy. Kayo ang hindi tao. Paano niyo nagagawang pumaslang ng taong walang kalaban-laban? Galit na tugon naman ito. Takbo na tayo mga kasama. Salita pa rin ito. At anong akala nyo? Ganon-ganon na lang yon. Mga katribo, huwag silang hahayaang makatakas. Utos ni Rudy. At nang dahil sa binitawang salita ni Rudy, ay nagkaroon ng lakas ng loob ang mga tao sa tribo nila at matagumpay nga nilang nawakasan ng mga buhay ng mga masasamang loob na nagtangkang paalisin sila sa kagubatang yon. Matapos ang madugong bakbakan nila laban sa mga masasamang loob, ay nagkaroon na naman ng sabi-sabi o usap-usapan sa tribo na kung pwede palitan ni Rudy si Sammy bilang isang pinuno ng tribo nila. Ngunit sinabi ni Rudy na wala siyang balak na mamuno sa kanilang tribo at mas gugustuhin niya na lamang na maging kanang kamay ni Sammy. At ganoon na nga naging tagpo ng kanilang pamumuhay. Masaya at halos ligtas na sa kapahamakan ng mga kasamahan nila sa tribong iyon at masaya nang naghahanap ng makakain sila Rudy nang biglang humagulgol sa iyak ang isang ina na kasamahan nila. Anong nangyari ka, Susan? Tanong ni Sammy dito. Yung anak ko, bigla na lang tinangay ng isang ibon. Patuloy lamang na umiiyak si Susan. Anong klaseng ibon ba yon? Tanong naman ni Rudy. Hindi ko alam, basta bigla na lang bumaba galing sa punong yon at biglang kinapitan ng kanyang matutulis na mga paa ang aking anak at bigla itong lumipad patungo sa bundok na yon. Sabay turo sa bundok kung saan dinala ang kanyang anak. Kailangan nating tahakin ang bundok, Sammy. Kailangan nating mailigtas ang isa sa ating katribo. Uwi ka ni Rudy. Makakaasa kayo, Nani Susan, na may babalik namin sa inyong anak. Uwi ka naman ni Sammy kay Susan. Noong oras ding yun ay agad na tumungo sila Rudy at Sammy sa naturang bundok at inabot na sila ng takip-silim sa paglalakbay. Nais man ni Rudy na bilisan ng kanyang pagpunta sa bundok ay hindi naman niya kayang makasabay o hindi kayang makasabay ng kanyang mga kasama. Sige na Rudy, kung kaya mo mag-isay mauna ka na.
Alam kong gusto mo nang maunat, mabilis ka lang makakatungo ron. Asahan mong susunod kami sa'yo. Wika ni Sammy. Pero paano kung mayroon kayong makasalubong na mabangis na hayop sa inyong paglalakad? Tanong ni Rudy. Marami kami, Rudy. Kayang-kaya na namin ang aming sarili. Huwag mo kaming intindihin. Isipin mo na lang ang batang ililigtas natin. Sagot naman ni Sunny rito. Sige, pag-iingat kayo. Mauna na ako. At mabilis nga tumakbo si Rudy na sing bilis ng kidlat. Agad nitong natungo ang naturang bundok at tila naguguluhan si Rudy noong hindi niya malaman kung saan nanggagaling ang amoy ng malansang dugo. Mukhang bago pa lamang ang dugong yun Ngunit nasaan ito? Tanong ni Rudy sa kanyang isipan. Hanggang sa ilang sandali ay may biglang sima ng pana na papalapit kay Rudy. Ngunit mabilis niya itong naiwasan. Nakita agad ni Rudy ang parating na sima, kaya naman pinuntahan niya agad-agad ang pinanggagalingan nito. Nabigla si Rudy noong makita niyang isang batang lalaki ang may hawak na pana at nagtangka ulit siyang panain. Sino ka? Tanong ni Rudy. Kailangan mong mamatay. Sagot naman ito sa kanya. Papanain pa lamang ng batang lalaki si Rudy nang biglang napunta sa likod niya agad-agad si Rudy dahil sa bilis nito. Gulat na gulat ang batang lalaki noong biglang napunta si Rudy sa kanyang likuran. Bata, sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bundok na ito? At saka nasaan ang malaking ibon na kumuha sa mga bata? Tanong ni Rudy sa batang yon. Ibig niyo po bang sabihin ay tinutugis niyo rin yung ibong yon? Tanong din ng bata sa kanya. Kung sasabihin mo kung nasaan ito, ipapaslangin ko siya. Tinangay niya ang isa sa mga katribo ko. Sagot dito ni Rudy. Hindi kayo ordinaryong tao. Napakabilis niyo. Ipangako mong tutulungan mo akong matugis ang ibong yon. Umiiyak na wika ng bata. Taga saan ka ba? Napakadelikado ng lugar na ito para sa isang batang katulad mo. Tanong pa ni Rudy dito. Doon po ako nakatira sa susunod na 5 bundok pa. Siguro nasa 1 buwan na ako sa lugar na ito. Simula noong tinangay ng ibong yun ng aking kapatid. Magbabayad siya. Hindi ko siya mapapatawad. Umiiyak na salita ng batang lalaki. May ideya ka ba kung saan natin siya makikita? Tanong naman ni Rudy. Bago pumutok ang araw, nakikita ko siya palagi na lumilipad at may dagit-dagit na naman na panibagong bata. Madalas na dinadagit niya yung mga batang nasa 5 taon pa lamang pababa. Lagi ko siyang pinapana, ngunit hindi ko siya matamaan. Tulungan mo ko, mister. Bawiin natin ang kapatid ko. Umiiyak na wika ng batang lalaki. Ako nga pala si Rudy. Anong pangalan mo? Tanong ni Rudy dito. Ako nga pala si Sol. 11 taong gulang. Tugon naman ni Sol. At nagtungo nga si Rudy at Sol sa lugar na madalas makita ni Sol ang nasabing ibon. Maya-maya pa'y dumating na rin sila Sammy kasama ang mga katribo nila. Nagkaroon ng pag-asa si Sol nang makita niya na marami palang kasamahan si Rudy at nabuhayan siya ng loob dahil maililigtas na niya ang kanyang kapatid. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang mga biktima na kinukuha ng ibong yon ay agad-agad ring pinapakain nito sa mga bagong pisa niyang mga itlog. Ang mga dugo na naaamoy ni Rudy sa paligid ng kagubatan ay ang mga dugo ng mga batang biktima ng ibon. Kaya naman hindi malaman ni Rudy ang eksaktong lugar kung saan nanggagaling ang amoy ng mga malalansang dugo ay sa kadahilanang kapag inilapag na ng malaking ibon ng batang kanyang dagit ay agad-agad itong pinag-aagawan ng mga anak niyang ibon na wala pang mga pakpak at pagala-gala sa nasabing gubat. At kaya't kalat-kalat ang mga amoy ng dugo ay dahil sa kapag nagkakaagawan sila ay yung ibang parte ng katawan ng biktima nila ay
itinatakbo sa ibang parte ng kagubatan upang hindi sila maagawan ng iba pa nilang mga kapatid na ibon. At nang hinintay nga nila ang pagdating ng malaking ibong yon bago pumutok ang araw, ay nakita nilang may panibago na namang hawak ang ibon. Isa na namang umiiyak na bata ang kanilang naririnig. Agad-agad na sinundan nila Rudy ang malaking ibon upang mailigtas ang bata. At nang matagumpay ngang nasundan nila Rudy ang lungga ng ibon, ay nagulantang ang lahat at naluha nang makita nila ang lungga ng ibon na punong-puno ng dugo at mga hiwa-hiwalay at punit-punit na mga tela na galing sa mga damit ng mga batang kinain nila. At nang nailapag na nga ng ibon ng panibago nitong biktima, ay agad-agad na iniligtas ni Rudy ang batang